Breaking news po ito mga kababayan, ipakalat nyo po. Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City, pinalibutan at sinugod ng libu-libong mga pulis ni De Junior na tila nandun yung sentro ng kanyang zona. Bakit kaya mga kababayan? Napakalayo ng batasan mula sa Quezon City, Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Bakit doon ang sentro ng libu-libong mga pulis pinalilibutan ang Templo Sentral? Naku po mga kababayan, ipakalat nyo po ito. Bakit nandun ang mga tauhan at mga aso ni De Junior na tila kabadong-kabado sila na baka magkaroon ng big time, one time rally na isasagawa ngayon po ng kapatiran, kasunod po ng July 27, 112 anniversary ng buong kapatiran mula nung itatag nung 1914, July 27, kasabay po ng unang digmaang pandaigdig. Mga kababayan, hanggang ngayon 2026 na at talaga namang nagniningning, nirerespeto maging ang mga hari sa iba't ibang mga bansa at mga mundo. Talagang binabati ng happy founding anniversary ng buong kapatiran sa buong mundo. Bago ang lahat mga kababayan, mga kapatid, gusto ko kayong batiin ng happy 112 anniversary sa buong mundo sa pangkalahatan na kapatiran. This is the Wonders Philippines. Happy founding anniversary. So dito mga kababayan, bago ko ipakita yung video kung saan ito ay kuha ni The Revealers, at dito ipapakita ko rin sa inyo yung kuha ng Net25 News and Information. So dito muna tayo mga kababayan sa monument sa EDSA. Bakit nandyan yung mga pulis na tila iilan lang yan? Marami din mga kababayan, nakala kasi nila mabubulaga sila. Hindi nyo alam kung kailan darating ang one time big time. Ito na mga kababayan, kung panoorin nyo po, kung magugulat po kayo dito. Ito na mga pulis, libo-libo sila. Ayan po mga kababayan. Ayan, nag-aantay sila ng mga taong magrarally. Ayan po mga kababayan. Tila nag-aantay sila kung kailan mapupuno si De Junior na babaliw na ito. Kita nyo mga kababayan? O ito po yung pasabog. Ito yung video sa Central. Kung saan si De Junior na napaparanoid na. Ito po, panoorin nyo po ito. Ito, si The Revealers po, isa pong kapatiran po ito, isa pong kapatid. Nag-ikot-ikot po sa Templo Sentral kagabi. Grabe naman, pinalibutan yung buong Sentral sa Quezon City. Akala nila doon yung sentro ng zona ni De Junior. Kita nyo mga kababayan bakit nandyan yung kapulisan? Ilan po ang budget niyan? O tignan nyo mga kababayan, panoorin nyo po ito, ipakalat nyo po ito, sabi dito, ikalat natin ito mga tol, mga kapatid, maraming kapulisan nakatambay malapit sa Templo Sentral na pawang malayo sa lugar ng pagdadausan ng zona. Ito po, The Revealers mga kababayan, panoorin nyo. Sa inyong breaking news, Iglesia ni Cristo Templo Sentral na paliligidan ng napakaraming kapulisan. Anong meron at diyan kayo nagtatambay, mga sir? Napakalayo po ng pagdadausan ng zona ng Pangulo sa inyong lugar na tinatambayan. At nakatatawag pansin, yung pong lugar na Kulyat, Quezon City, yan po ay may mga ilang daang metro lang ang dayo sa Templo Sentral, ay nandun sila at patuloy na dumadami.
At panoodin nyo ang video clip na ito at tayo pumunta doon para silipin kung ano ang ganap sa kanila. Ito po ang video. O ayan mga kababayan, the revealers. Siya po ay nag-ikot-ikot po kagabi. Ito po ang kanyang pasabog. Isa pong kapatid mga kababayan na naaktuhan ng harap-harapan ang mga pulis sumugod sa sentral, pinapaligiran ang templo. Naku po mga kababayan, bakit nandiyan kayo? Anong ginagawa nyo dyan? Napakalayo naman ang zona ni Dayunyor. O ito po. As of 11:43 PM ng Sunday, July 26, ibig sabihin ay mamaya lang July 27 na, pinasyalan natin yung Kulyat, Quezon City. Ayan, umikot ulit tayo. At gaya nga ng inyong nakikita, magkabila na naman yung mga pulis ng truck. At meron na naman dumagdag. Isang bus na naman ng PNP. Ayan, kararating lang. At isa na namang truck. Alam niyo po ba mga kaibigan kung gaano kalayo itong lugar na ito sa pagdadausan ng SONA? Kung hindi po ako nagkakamali ay kulang-kulang 9 kilometers away. So ganun po kalayo yung lugar na ito. At ang lugar po na ito ay may ilang daang metro lang. Ibig sabihin ay wala pang 1 kilometro ang layo dito sa Templo Central. Ito po ay lugar ng Quezon City, Kulyat. So bakit dito? Di ba? Ayan, ang dami nila. May mga dumarating pa. Anong meron? Mga sir, bakit dito kayo nagtitipon? Wala po dito ang SONA. Di po ba? Ayan kumikilos na sila. So monitoring lang tayo mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre, ang mata ng agila ay hindi palaging kailangan laging alerto. Diba? Ayan, videoan lang natin sila. Ayan, nakikita nyo po mga kababayan, talagang nagroronda ang ating kapatid na si The Revealers na aktuhan ng paglusob at pagdating ng libu-libong mga kapulisan dyan sa malapit sa sentro ng Templo Central. Bakit nandyan kayo? Nandyan ba si Dayunyor? Anong ginagawa nyo dyan? Kasi nga napaparanoid na sila, baka magkaroon ng dambuhalang rally na naman. Hindi nyo nga alam kung kailan darating ang paghuhukom. Gaya ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo alam kung ngayon, mamaya, o bukas. Kaya si Dayunyor, napaparanoid na dito. Kaya tignan pa natin ang pasabog ni The Revealers. Ito po. Parang gusto ko ang interviewin So ayan kararating. Ito yung dalawang kararating lang na mobile uli Ayan, kararating lang na dalawang mobile. Kasabay niya yung isang bus kanina. Itong bus na ito. Tsaka ang daming mga pulis dito. Bakit dito sila nagtatatambay? Anong meron? Diba? Ito yung mga truck ng kapulisan. Ayan. Ano meron? Meron pa sa kabila. Ayan truck din ng pulis yan. Sa video po na napanood ninyo, yan po ay around 11:43 PM nung kunan natin, July 26, 2026. Iinikutan natin yung lugar na yan dahil meron tayong nakuhang intel na diyan sila ay nagtatatambay. So ano meron? 'Di ba? Ang layo-layo ng lugar kung saan idadaos ang SONA ng Pangulo. At isa pa, ang kapulisan ay hindi biro sa bilang. 20,800 plus na kapulisan ang idineploy. Aba, ilang milyon ang gastos para lang sa SONA na yan. Hindi po ba nababahala ang ating mga kapulisan na yung mga iniwan nilang lugar kung saan sila ay nakadistino ay mapapabayaan? Hindi po ba't laganap ang mga tao ngayon na talagang lumalakas ang loob para gawin ang kanilang masasamang balak sa mga taong naghahanap buhay ng patas? Ngayon, nakatatawag pansin mga kaibigan, ako bilang hindi pa naman ako ganong katanda, pero sa mga namalayan ko na pagsusona ng Pangulo, ito lang ho yung napansin kong ganito. Para lang makapagsona po ay magde-deploy ng ilang
libong kapulisan. No? Ano ibig sabihin ito? Di po ba isa lang ang ibig sabihin niyan? Di po ba totoong-totoo na nangangamba na rin ang ating gobyerno sa kanilang kalagayan dahil alam nilang galit ang tao sa kanilang pamamahala? Kasi kung mahal ka ng taong bayan, abay kahit isang pulis lang ang ilagay mo dyan. Pero dahil sa alam ng gobyernong ito na talagang napakarami ng mga tao ang galit sa pamumuno ng pamahalaan ngayon, isinisecure na nila ang kanilang sarili, ano? At ginagamit ang kapulisan para lang maprotektahan sila. Ngayon, kung meron mang dapat abangan ang mga tao sa SONA, mas abangan natin ang mga lugar na iniwan ng kapulisan kung may mangyayaring mga krimen. Baka mamaya may mabalitaan na naman tayo na motorcycle riders na pinatay dahil wala ngang kapulisan sa lugar na yon. Ayan mga kababayan ko. Totoo naman ang sinasabi ng ating kapatid na The Revealers. Kumusta naman yung mga iiwan yung mga lugar nyo kung saan kayo nakatakda na magbantay sa seguridad ng ating mga kababayan? Alam naman natin na araw-araw may binibira. Tapos pagka meron na naman, ibibintang na naman kung kani-kanino, mga kababayan ko. O ano ang sinasabi ng ating mga kababayan na talagang nagtataka bakit yung mga kapulisan ay sumugod dyan sa Templo Sentral at dyan nakaposte. Napakalayo naman ng kanilang bossing na si De Junior. Bakit nandyan kayo? Ba't hindi nyo puntahan yung inyong mga poste? Postehan nyo, bantayan nyo ang mga tao. Baka pasukin ang kanilang mga bahay. Bakit nandyan kayo sa Templo Sentral? Anong meron diyan? Nanggigigil na naman ako eh. Diba mga kababayan ko? Ano ang dahilan? Bakit nandiyan kayo? O, tingnan nyo mga kababayan na akala kasi nila mga kababayan ko, may magaganap na malaking rally na tila, ayan, President ng Pilipinas magsuna walang dumalo. First time in the history. Nako po, ganyan talaga ang tama na mga heavy bangagla, tamang hinala. Nako po. Ito na sinasabi natin, very annoying na praning na sila, Jeffrey Borromeo. Bigyan daw ng pasugo mga pulis. Ayan. Na-prank sila, akala na may surprise rally na naman. Yan ang sinasabi natin mga kababayan ko. First time in the history, walang pumunta, takot sa sariling multo. Wow, mali ang intel nila. Ayan. 112 anniversary po kasi natin bro, baka makiisa sila sa atin. Tamang hinala po sila, Mian Monterrey. Mga pulis naman ang magrarally kasi hindi maantay ang INC na magrally kasi tayo may mas mahalagang aktibidad para sa pagsalubong ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Napapraning na sila, De Junior. Ako, nababaliw na si De Junior. Itong sabi mga kababayan ko. So dito, ipakita natin yung ilang mga video ng Net25. Ito po mga kababayan, talagang napraning po si De Junior dito. Ito po yan, no. Nakita nyo po yan. Ayan po yung mga kapulisan. Napagod sa kakaantay yan. Nagsihiga sa nakabalandra. Nakabulagta sila sa pagod. Ayan, nagtayo na sila ng mga duyan-duyan dyan. Nakakala nila may rally na darating. Na wow, mali si De Junior dito. O, eto pa, mga kababayan. Ayan, no. 12:45 AM ngayong Lunes, July 27, nagpapahinga ang maraming bilang ng mga pulis sa kahabaan ng Central Avenue. O, tingnan nyo mga kababayan. Eto po, daming mga pulis mga kababayan na prapraning na sila. Si De Junior na papraning. Kita nyo po.
bantay sarado ang templo sentral ng kapulisan. Ayan, bata-batalyon po mga kababayan na pinoste ni The Junior. Nakala niya kasi magkakaroon ng surprise rally. Pero wow, mali. Kita nyo mga kababayan ko? O, ito pa. Ayan. Ayan yung mga kapulisan mga kababayan. Ang daming mga pulis. Ayan. Kita nyo, napraning si The Junior. Uy, pinapagalitan yung mga... Kita nyo. Ayan po yung mga kaganapan. Actually So, po, tama po, may preparation po kami na ginagawa dito dahil po dun sa zona natin. So kung makikita niyo po maraming pulis sa paligid, para po unang-una maayos po natin yung seguridad. Pangalawa po yung flow of traffic natin. Kasi usually pag may mga gatherings, sumisikip po yung daan. So doon po papasok yung pulis para po tumulong sa pagpapalawag ng kalye. And then at the same time para po sa seguridad ng mga traffic traveler po at saka yung mismo mga tao po. O, kita nyo, sinabi ni Police Lieutenant Col Wilfredo Pabros, Station Commander ng QCPD, Station 14, na tinitiyak ng mga tauhan ng Philippine National Police ang seguridad sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasan Complex bagong State of the Nation Address. O, kita nyo mga kababayan, ito'y talagang harapan lang ito ng Templo Sentral. Ayan po. Kita nyo po, nakapalibot sila na wow mali Kita nyo po. Akala nila may darating na 10 million na kapatiran na wow mali sila. Sabi nga sa inyo, sabi ng Biblia, hindi nyo malalaman kung kailan darating ang paghuhukom. Ngayon, bukas, o sa ikalawa, ang pagdating ng katwiran at paninindigan. Kala nila bali-balita si Senador Marcoleta, lumabas na ng kulungan. Kaya nataranta mga ito. Tignan nyo mga kababayan ko. Diba? O ito pa. Talagang nagulantang po sila mga kababayan ko. Ayan ang mga pasabog. So dito, meron tayong ipapakita sa Net25, merong pasabog. Ito po, mga kababayan ko. Na nasa paligid po ng Angat Reservoir dahil sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. Ayan. Sa kabila naman ito ng naranasang mga pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa, dulot po ng bagyong Kiyapo at pinaigting na southwest monsoon ng Habagat. Nananatili po sa below critical level ang antas ng tubig sa dam ayon po sa datos ng Pag-asa Hydrometeorology Division. Ayon po sa mga dumagat, natigil na po ang kanilang hanap buhay dahil napakababa na po ng level ng tubig sa dam kaya kakaunti lamang ang isda na kanilang nahuhuli. Yan ang sinasabi natin doon sa mga ahensya ng pamahalaan. May kinalaman po sa tubig. Oho. Wala, binabaliwala. No? Para lang nagtetengang kawali. Oy, nako. Nako po. Pansinin nyo, sa lahat ng mga palatuntunan sa buong bansa, sino lang ang laging bumabanggit ukol sa bagay na yan? Dito lang po, sa palatuntunan ito, tsaka doon sa ganang mamamayan, di ba? Tayo nananawagan pero wala. Ang trabaho lang po kasi ng mga ahensya ng pamahalaan, may kinalaman sa tubig, mag-monitor. Monitoring. Di ba? Napansin niyo ba? Wala silang hakbang. Wala po. Wala. Ang alam lang nila, i-monitor kung mababa o mataas ang tubig sa mga dam. Pag ako nainis, itutupi ko yung dam na yan. Itutupi. Ay, nako.
Ito pa, asahan naman ang panibagong big-time price hike sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ang patuloy na mataas na presyo ng petrolyo ay epekto pa rin daw po ng tumitinding sagalot sa gitnang silangan. Inilatag po naman ng Department of Energy ngayong araw ang kanilang final recommendation sa magiging galaw ng pump prices. Kayo sona na nga ng Pangulo, yun ba ipapasalubong nyo sa Pangulong Bongbong kasabay ng kanyang sona? Price hike? Aba naman! Nakatuon sa mga nagawa noong nakalipas na taon. Paulit mo nga, Oliver. Pakiulit mo nga. Nakatuon sa mga nagawa noong nakalipas na taon. Ang magiging nilalaman daw po ng ikalimang sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Inilarawan ng Pangulo ang kanyang sona bilang taunang ulat sa bayan para maipabatid ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Tiniyak ng Pangulo na may papaalam sa taong bayan na nagawa ng kanyang liderato pero aminado ito. Ito ang pinakamahirap na panahon sa kasaysayan. Nag-aalala tuloy ako sa Pangulo. Mahal na Pangulong Bongbong, baka mahirapan po kayo sa nilalaman ng inyong sona. O baka naman wala pang 10 minuto, tapos na po kayo. Yun lang naman ang aking pangamba. Di ba? So maghanda yung ating mga reporter dyan sa kamera. Baka hindi po tumagal ng 10 minuto ang sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kababayan ko, talaga namang totoo ang sinasabi ng angkor ng Net25 na si Canelson. Ay, nakalimutan ko pangalan ng host na ito, idol ko ito totoo naman, mahiya naman kayo. Pero anong nangyari mga kababayan? Ang ipapasalubong na naman yung pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalong-lalo na itong pagtaas ng mga krudo. Sasabihin na naman, dahil nagkakagera ang Iran at Estados Unidos. Yan na naman ang kanilang sasabihin. Magtiis-tiis. May ayuda naman na 2,000. Hestas Barabas! Yan sinasabi natin. Ipagyayabang na naman ako ang nag-una, nagpasimuno ng pag-iimbestiga ng flood control. Kaya may pag-iimbestiga ngayon. Pagkalaban, kulong. Pag hindi itikom ang bibig, kulong. Pagkalaban natin, kulong. Pag hindi itigil ang bunganga, kulong! Gaya ni Senador Marcoleta, kulong! O kita nyo. Pag hindi natin kasabakat, pag hindi ka maleta, kulong yan! Mahiya naman kayo! Ganun na naman ang iyayabang. Tapos nagdeliryo, pinasugod sa mga pulis, yung Templo Central, pinaligiran kasi kala nila merong rallying malaki. Ako po, mga kababayan ko, tuloy pa natin to. Si Direk Ed, ikaw, ano pangamba mo? 5 minuto lang? Kita mo, mas mababa pala. Hindi, kasi ang intro, babatiin ng lahat ng opisyal iisa-isahin. Mula sa pangalawang Pangulo, problema, pangalawang Pangulo, baka hindi pumunta. Mga dating Pangulo ng bansa, mga ambassadors, isa-isahin yan. Tapos meron tayong mahigit na 300 na congressman, baka isa-isahin din yan. Abay, mahaba. Pangalan pa lang, mahaba. Diyan tayo, tatagal siguro. Pagkatapos na mabati siguro lahat po kayo, magandang hapon sa inyong lahat. Matapos ko po mabanggit ang inyong mga pangalan at kayo'y mapasalamatan, tapos na po ang... Ayan mga kababayan, baka nga 20 seconds lang. Salamat po! Ito na naman tayo! Bye-bye! Ganun na. Bubulol-bulol na naman. Ito yung mga angkor po ng News Net 25. Caro Dante Marcoleta.
Jen Subarjaga, siya pala yon. Nelson Lubao, ito yung mga idol natin na lagi nating sinusubaybayan tuwing may programa ang Net25 sa alas 5 ng hapon tuwing araw-araw hanggang Biyernes. Sona ng Pangulo. Yan o. Anong masasabi mo, Boy Palakpak, di ba? Kasi po, hindi nyo maiiwasan, mahal na Pangulong Bongbong, ito pong tumatak sa inyo noon pong ika-4 ng SONA. Mahiya naman kayo. Oh, pakiulit nga po. Mahiya naman kayo. Ayan. Ang kupal, no? Kapag hindi nyo po binalikan yan at iniwasan nyo po ang paksa na yan, mahirapan tayo. Ano? O, kita nyo mga kababayan, frustrated din I feel you ka Jel. Ka Jel po ito Ka Jen Subarjaga, I feel you. Kung anong nararamdaman mo, yun din ang nararamdaman ng milyong-milyong mga kababayan natin na nabudol at nagoyo, na unggoy-unggoy tayo. Mahiya naman kayo, ang sabi. O ano ngayon? Ano na naman ang sasabihin ni Dayonyor? Nako po, bubudulin na naman. Meron na tayong subway! Akin yan! Ay, nako mga estas barabas. May mga ang iyayabang na naman, pinakulong ko na ang mga magnanakaw. Gagano na naman si Dayonyor, iyayabang na naman. Ibibida na naman niya yung kanyang legasiya. Na nagturo-turo, ayun yung baha, ayun, sa kanluran, sa timugan, hanggang bahagi ng Taiwan, baha na. Yan ang aking legasiya. Tumbukin ang Taguig. Tumbukin ang Davao. Baha dyan. Gawan ng kaso yan. Gawan yan. Ikulong yan. Ikulong to. Kulong yan lahat. Ikulong lahat. Basta kalaban, ikulong yan. Hestas Barababas! Sasabihin nila yung mga bataan nyo, ikaw Pinky ha. Si Alan Cayetano, gawan mo ng kaso! Para hindi ka mahiyari, baka ikaw ang gawan ko ng kaso! Hop! Bantayin mo si Marcoleta! Sure mo yan na hindi makalaya! Naka-naka si Tatay Digong lalaya na si Marcoleta lalaya na. Mamaya nandyan na sa harapan yung nagsasalita si Senador Marcoleta. Nadali na yan. Nawaw mali ang mga ito. Ha? Obligado tayo. Mauobliga kayo na balikan yung bagay na yan. Ano, ha? Anyway, kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects, ito po, may pahabol, sinampahan ng 14 na bilang ng graph ng Office of the Ombudsman si Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang Jr. habang naharap naman sa tig-2 bilang ng graph at malversation si dating Sultan Kudarat 2nd District Representative Arnulfo Go at 3 iba pa. Si Ang ay una nang napabilang sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na iimbestigahan ng Ombudsman para po sa posibleng plunder at bribery na may kaugnayan umano sa bilyong pisong halaga ng infrastructure projects mula 2016. Ayan mga kababayan, bali-balita nga po si Tamba sa kasi Saldico ay kinasuhan na rin ng plunder at talagang pinaiimbestigahan na ni Dayonyor. Ito yung kanyang pasabog daw. Siya daw yung gumawa ng kanyang sariling sulat kamay. Ginawa daw niya ang 10 segundong talumpati. Tapos magbabay na yung huli.
Mahiya tayo! Mahiya tayo! LBM! LBM! Nag-igit-igit! Eh kasi nga balita si Marcoleta lalaya. Wala na ang bayot! Sayang ang bayot! LBM! Di ba si Jesus Duque? Ang pasabog? LBM! Nag-igit-igit! Mahiyak tayo! Nakakabis na mga Estas Barabas, ano? Manggigigil ka na lang dito eh. Nakakagigil eh. Ginigigil nyo ako eh. Okay po. Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Ito lang po ang ating pasabog na sumasabog parang granada na sumabog sa kanilang pagmumuka. Yan yung mga balita na nakalap natin mga kababayan. Talagang ganito po ang sitwasyon sa Pilipinas. Hindi mo na alam yung mabibisit ka na lang. Yung para bang binubudol-budol ka na lang. Yung para bang inuuto-uto ka na lang ng mga ito mga kababayan. Nakitang-kita mo naman yung mga nangyayari. Ramdam na ramdam ang kahirapan. Ramdam na wala man lang naipatayong kahit isang kanal. Puro baha. Utang ng utang. Wala namang nagaganap na pagbabago. Puro ayuda, puro taga Manila lang ang binibigyan. Kahit yung mayaman daw na naghihirap na, may 2,000! 1,000 ka dyan, hatiin pa ni Kagawad at ni Kapitan, gagawing 500 na lang. Ang gagaling nyo! Hestas! Para babas! Ang kukupal nyo! Ayuda pa more! Pantapal! Para wag nang magsalita. Para kalimutan ng flood control. Ayuda pa more! Di ba mga kababayan ko? Shout out sa inyong lahat mga kapatid at kapatiran sa buong mundo. Maligayang pagdiriwang ng pagkakatatag ng kapatiran from 1914, July 27, sa unang pandigdigang digmaang pansanlibutan, hanggang ngayon mga kababayan, lumakas mula maliit hanggang sa pinakamakapangyarihan, reliyon at nirerespeto ng buong mundo, bawat hari ng mga kaharian sa mga bansa, tuwing pumupunta dito at binibisita ang ating bansa, pumupunta sa sentral, nagbibigay pugay at paggalang sa pangkalahatan na liderato ng namumunan ng kapatiran. Ganyan po karespetado, kaya may katwiran at katotohanan talaga. Kaya si Senador Marcoleta, sinusuportahan ng pamamahala dahil tinataguyod niya ang katarungan at katwiran. Tindigan ang katotohanan kahit makulong. Hindi magpapaapi. Haharapin ang katotohanan, ilabas ang katotohanan. Yan po mga kababayan ko, salamat po sa inyong lahat.